Ang sinasabi niya, nakuha na ng picture yung isa doon sa nagiinuman, tapos yung iba wala. Kaya nga sir, next time, at sa lahat ng pulis na ikinig, ang gagawin niyo po sir, kung may ID, then well and good, picturean yung ID. Kasi kasama yun sa i-staple nyo doon sa ticket. At kapag hindi halimbawa sumipot, hindi nagbayad, then pwede nyo akat sa korte. Yun naman talagang procedure. Oh, okay. Ibig sabihin, malinaw. Hindi pala ikaw yung Diwata. Sir, sigurado po ako kasi hindi talaga ako nagpunta ng Mandaluyong. At saka nung mga time na yun, nung March 9, sobrang trending ng parisan ko, sobrang dami ng customer, pagod na pagod ako sa kaluluto pag entertain sa mga tao nakapila. So kaya sigurado ako 100% na hindi ako yan dahil wala akong time nung mga panahon na yun para makapag-inuman kung saan-saan. At saka hindi talaga ako dito napunta sa Mandaluyong. Wala akong kakilala dito. Sa akin lang, di ba? Diwata nagpatulfo, biktima ng wrongful arrest at iba pa. Lumapit sa Raffy Tulfo in action si Deo Harito Balbuena o mas kilala bilang si Diwata upang ireklamo ang maling pagkakakulong sa kanya ng mga pulis. Kaugnay ng kaso sa Ordinance No. 628, S. 2016 or Anti-Street Obstruction Ordinance. Kwento ni Diwata, pumunta ang mga pulis mula sa warrant section ng 13 Martires, Cavite sa kanyang bahay sa General Trias. Noong Oktubre 7 para iserve ang warrant of arrest na inisyu ng Korte ng Mandaluyong laban sa isang Deo Harito Balbuena at siya'y kinulong. Buti na lamang ay mayroon siyang perang pampiyansa. Ayon sa kwento ng arresting officer na si Patrolman Johari Bugagong, nahuli niya ang 5 kalalakihan na nag-iinuman sa isang kalye sa Mandaluyong noong Marso at ito raw ay bawal sa ordinansa ng syudad. Kung kaya't agad niya silang inisyuhan ng tiket na may multang 500 piso kada isa. Ang 4 ay nagpakita ng ID at ang pang-5, pagkatapos ng mahabang diskusyon ay saka nag-produce ng teen ID na may malabong picture, daw ayon kay Bugagong. At nang hingian niya ng karagdagang impormasyon o ng iba pang ID na malinaw ang pang-5 lalaki, sinabihan siya nito na hindi raw pwedeng dahil labag ito sa Data Privacy Act at ang nakapangalan sa teen ID na ipinakita ng pang-5 lalaki ay Deo Harito Balbuena na may address sa mismong dating tinitirhan ni Diwata sa Cavite. At nang walang sumipot sa itinakdang araw sa 5 para magbayad ng multa, iniakyat ito ng Mandaluyong PNP sa korte kung kaya't nakapag-issue ng warrant of arrest laban kay Diwata. Sa panayam ni Senator Raffy kay Bugagong, inamin niyang hindi nga si Diwata na kanyang kilala dahil sa social media ang isa sa mga tao na kanyang na-apprehend. Sa madaling salita, gumamit lamang ang kanyang nahuli ng peking teen ID ni Diwata. Malinaw na biktima si Diwata ng identity theft and illegal arrest dahil na rin sa mga lapses ng mga pulis, partikular na sa warrant section na hindi gumawa ng proper verification. Ayon kay Diwata, kaya siya nagpatulfo ay dahil ayaw na niyang mangyari sa ibang tao ang nangyari sa kanya. Kaya maghahain si Senator Raffy ng Senate Resolution in aid of legislation para sa proper protocol ng mga warrant officer bago mang-aresto ng mga taong may warrant of arrest. Ang sinasabi niya, nakuha na ng picture yung isa doon sa nagiinuman, tapos yung iba wala. Kaya nga sir, next time, at sa lahat ng pulis na ikinig, ang gagawin niyo po sir, kung may ID, then well and good, picturean yung ID. Kasi kasama yun sa i-staple nyo doon sa ticket. At kapag hindi halimbawa sumipot, hindi nagbayad, then pwede nyo akat sa korte. Yun naman talagang procedure. Oh, okay. Ibig sabihin, malinaw. Hindi pala ikaw yung Diwata. Sir, sigurado po ako kasi hindi talaga ako nagpunta ng Mandaluyong. At saka nung mga time na yun, nung March 9, sobrang trending ng parisan ko, sobrang dami ng customer, pagod na pagod ako sa kaluluto pag entertain sa mga tao nakapila. So kaya sigurado ako 100% na hindi ako yan dahil wala akong time nung mga panahon na yun para makapag-inuman kung saan-saan. At saka hindi talaga ako dito napunta sa Mandaluyong. Wala akong kakilala dito. Sa akin lang, di ba?